face. Mas madilim mo siya. Kaya siguro sa kanang kamay. So, the forehead. Bakit sa forehead? Anong paliwanag ng lohika? The forehead is always visible, yung palayo. Ang noo, siya yung laging kitang-kita. Kahit pa dumating yung panahon na kailangan magmasang tao, kita pa rin yung ating noo. Unlike sa arms, back or legs, the forehead can be hidden easily. Hindi mo siya basta-basta matatago. Yung kamay mo, pwede mo may tago. Yung tato ni Pastor Sandy, pwede niya may tago yan. Pag-close lang siya. Pero hindi niya siya pwede itakpan yung mukha niya. No? Nahirapan siya. Kaya, salamat. Okay, 2 points na. Wow, nice. Talaga naman. Isa pa. Isa na lang. Ano yun? Okay. At hindi lang yun, useful for biometric scanners, face recognition. Di ba meron na ngayon yan? Yung mga binibigay yan ng mga mga content creator, ng mga mayayaman, yung mga bahay nila, yung kanilang mga pintuan. Tatapat lang sila. Makita lang yung banda. Bubukas yung pinto. Sa amin, sinubukan ko yan eh. Ano yung mukha ko? Ayaw bubukas ang pinto talaga. Kailangan itulak mo. Kala ko high-tech na sa amin eh. Hindi ko kalakak. Symbolically and practically ideal for public identification and control. Dito sa loob. Kaya kung bakit ang paliwanag ng science, bakit kamay, kanal, at bakit sa loob. Biblically, the placement reveals the total control of the beast, both mind or head and action. Right hand, yun sa Biblia, ito lang yung kabuuan ng kontrol ng halimaw. Kaya ibig sabihin naman ito, kapag nakuha ng halimaw yung kanang kamay mo, pati yung forehead mo, kontrolado ka na niya. Okay, kasi yung action mo, yung gawa, yung pagkilos mo, pati yung thinking mo, yung belief mo, yung paniniwala mo, kontrolado niya. Yung pala yung paniwalang ng Biblia. Ang margahe hindi lamang ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa pagsamba at katapatan. Simbolo man ito, simboliko man ito o literal, ito ay tungkol sa kung kanino kakabilang, Diyos o ang hayop. So, darating ang panahon na ang tao ay kailangan mamili. Dito, medyo napapahala ako sa mga Pilipino. Kasi tuturuan tayo ng mga politiko na mag-practice doon sa ayuda. Siguro dito nung nakarang halala nakakuha ng ayuda. Hindi kayo magtas ng kamay. Kasi kagagalit ako sa inyo. Nalaman ko kung kayo ng ayuda kaya kayo pumunta. Alam nyo ba na gagamitin yan ng mga sa panahon na sa one world government kasi alam nila epektibo yan eh. No? Ang tao kapag binigyan mo ng ayuda, kahit na ayaw niya yung tao, gugustuhin niya na. Kahit natawag niyang buhaya yung tao, gugustuhin niya rin, buti niya pa rin. Pero natawag mong buhaya yung tao, tapos buboto mo. Dahil dun sa 3,000, 5,000, maligila 3,000. Nakabigyo ba tayo? Salamat. Nakabigyo tayo. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, mga Pilipino. Dati ang araw, meron dalawang bilang mangyayari. Ang isa para sa ayuda, ang isa para sa pagpupugot ng ulo. Na mga manampalatayang ayaw magpatatak sa kanyang kanang kamay at sa kanyang noo. Bakit ito pinapangalan ngayon? Kasi ang panahon natin ngayon, hindi na po nagbibiro. 1979, napakinggan ko ito. 1989, napakinggan ko ito pinapangalan. Kung noon malapit na, sabi ng pastor,
mas malapit na ngayon. Amen? Amen. Ayan na yung mga halimbawa, yung mga example ng mga nakikita natin. Ang tao ay masyadong nagiging makasarili. At ngayon, laganap ngayon ang tatawag na panlalamig sa mga simbahan. Ang tao ngayon, ang mga manampalataya ngayon, mga juicy. Maganda ba niya simbahan mo? Yan, maganda niya, maraming artista dyan. Malamig pa. Diyan tayo makasimba para masarap matulog. Lagi yung manampalataya. Lagi ba yung pinanggalingan namin simbahan sa Nabotas? Binabaha yun. Kaya, minsan, pag mayroong service, nakataas yung pantalon ng pastor, habang nangangaral, kami naman nakaangat yung paa namin sa bangko. Kasi, hindi pwede sa oras mong babad yung paa mo sa habang nangangaral. Pag naglabasan, pag lumabas kayo, makita nyo yung mga daliri nyo, parang mga luya. Pag tagilid naman, napakalapit ng kesame. Walang kesame yun, walang doble. Ang init, grabe. Pero bumabalik kami doon. Anong dahilan? Yung pag-ibig namin sa Diyos. Amen. Bumabalik kami doon, Lunes hanggang Linggo. Lunes, Merkules, Biyernes, Sabado, Linggo. Kasi Sabado practice eh. Mamaluto pa ako Kaya tatak sa kanang kamay, puno. This is the number of man 666. Gusto ko ipakita sa inyo. Pwede ba sa yung barcode para makakita ko sa na mayroon ito. Sa panahon natin ito, meron na. Kaya na to, pwede na itong anytime gamitin. Dahil na ngayon ay computerized na ngayon ang panahon natin. Bilang ito ng isang tao, 666. Number 2, a symbol of allegiance and worship to the Antichrist. Yung numero na tatanggapin po 666 ay pagpapakita at pagpapaalam sa madla. Parang sa panahon natin ngayon, pag ikay nagpabautismo, ipinapaalam mo sa mundo, oy, naging na ako, Kristiyano na ako. Sa panahon ito, pag naglagay ka ng 666, pinalagay mo 666, pinabayaan mo, malagyan ka ng 666, ipapakilala mo sa mundo, oy, pag-aari na ako ng halimaw. Hindi naman halimaw siguro ang tawag sa panahon na yun. Si Idol. Yan. Kasi kung halimaw, pinala naman ano yun. Si Idol. Pag-aari na ako ni Idol. Ito, yan o. Pasok ka ng supermarket, pasok ka ng sinihan, ano mga establishment, nakakita mo lang yung kamay mo. Kahit wala kang pera sa tanong, hindi ka na magtrabaho. Gusto ng mga tao yan, di ba? Hindi ka na magtrabaho, mabubuhay ka. Gusto niya yan, mga kapatid? Pagkata kayo. Wala na? Ayun, yan. Paano palitan mo nga? Kasi kung makita yung tatlo na yan. Yung dalawa sa magkabilang gilid at yung isa sa gitna. Yung mas mahaba, ayan, mas mahaba. Ayan. Mas mahaba sa dalawang gilid. Yan ang natawag na number na 666. Kaya, bawat tao sa panahon ito, meron kang numero. Meron kang number. At ang number mo na yan, kung ang pinaka-master na ito, ang magpapasakop yan sa dapat lahat ng yan meron 666. Kaya meron na yan. Waiting na lang. Parang ano lang yan. Coming. Ayun na, parating na. Sapagat ito ay simbolo ng katapatan at pagsamba sa Kristo. Hindi lang ito physical na marka, kundi ito ay desisyong moral at spiritual. Sa mga hindi Kristiyano, hindi ito pipilitin. Pisilawin ka. Sa
magandang buhay. Magandang kalagayan. Payapang buhay, tahimik na buhay. Sa mga naman ng palataya, pipilitin. Kaya sa panahon ito, pag dumating man yung panahon ito, ang natawag na birth pains, o natawag na tribulation, ang isa sa pinaka-maapektuhan nito, yung mga naging mananampalataya ng tumalikod sa paglilingkod na sa Panginoon. Kasi naiintindihan nila. Alam nila, kapag kailangan nilang itakwil si Kristo at tanggapin nila ang numero. Pangatlo, those who receive it are those who reject Christ. Tatalikod sila, kailangan nilang tumalikod kay Kristo. Kaya ito ang i-renounce mo ang pananampalataya mo kay Kristo para matanggap mo. Pagka renounce mo, makikita mo sa computer, success. Okay. Number 3, number 2 pa lang ako eh. Number 3. What happens to those who receive the mark? Sa Revelation chapter 14, 9 hanggang 11, ang ibang mga anghel na pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba o sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay o sa kanyang kamay, 10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa anuman o sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng Kordero. 11, at ang usok ng hirap nila ay napailang lang at magpakailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ito yung 666. Mga kapatid, diba, maalala mo ang pangangalan pagtuturong ito kung dumating man yung panahon na yun na datnat ka. Ay panalangin natin yan ang ito. Amen? Panalangin natin na dumating mo ng Panginoon. Okay? Hindi natawag na clear and fearful warning. Nakakatakot na babala. Sabi niya, if anyone worship the beast, he will drink the wine of God's wrath. Iinom siya ng galit ng Diyos. Sabi sa verse 9. Painumin siya ng puot ng Diyos. Number 2, eternal judgment and declared. Sabi diyan, the smoke of their torment rises forever. Hindi po ito Lord, nagkamali po ako ng decision ko. Sorry na po. Hindi po. Pag tinanggap ko ito, forever na ito. Kaya nga, either ito ay tato o either ito ay microchip po. Ano? Tawag doon, may tama ba? Chip, tawag nila yung parang gatigas. Ngayon, ginagamit sa mga aso. Alam po, dito sa Quezon City, may panahon may mga panahon na libre yan. May announcement sa City Hall, yung mga aso ninyo, so nilagyan ng chip para pag nawala yan, madaling makita. So, ginagamit yan. Anong kahulugan nito spiritually? Pang-apat. The mark is a symbol of final rebellion. Final rebellion against God. Kaya bago dumating ito, sabi ng Biblia, dating mo ng Panginoon. The age of grace will not last forever. Matatapos din kasi ang grace. Ito naranasan din ngayon, na hanggang dali maligtas. Hindi ko ngayon naabuso eh. Kung tinanggap ko ng Panginoon, ligtas na ako, at hindi na ako magsimba. Ligtas na ako, born again na ako. Kasi ko, Panginoon, masaya yung Biblia, meron sinabi dyan, na meron tayong utos
Meron bang commandment na dapat maging dito, maging deboto ka sa simbahan? Ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Mga landaman nila yan. Masyado na abuso ngayon yung grace. Kaya nabuti na lang, bigla ko ng pangalan sa mga anak ko ng grace. Lahat ay Mary o Maria. Naabuso pa lang grace. Sa Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed for man to die once. Once to die ito eh. And after that comes judgment. And ay di wala ito. Hindi lang po sa tao mamatay ng minsan pagkatapos pag-upo. Kaya walang teka lang, wala na. Kung yung decision mo, yun na yun. A hardened heart will not repent. Ang pusong matigas ay hindi magsisisi kailanman. Nalala niyo si Paraon? Diba? Sinabihan ni Moises, sinabihan ng Diyos si Moises, nasabihin niya kay Paraon na palayain ang aking bayan. Pero sabi ng Biblia, matigas ang puso ni Paraon. Kahit alam niya, yung nakikita niya mga salot, kung 10 salot yun eh. Naging dugo yung mga tubig, dumami yung palaka, mga bukol, kung ano-ano pang mga salot. Alam niya, Diyos yung gumagawa nun. Kasi wala naman taong pwede makagawa nun eh. Yung kanyang mga magsikero, hindi nga kaya eh. Pero tumigas yung kanyang puso. Ito isa ng problema. Darating yung panahon na sa panahong yaon, bago dumating yaon, maraming tao ang matigas ng puso. Hindi na alam yung salita o yung pananaw ng pagpapakumbaba. Kapag tinawag tayo para magpakumbaba, ang Panginoon nagpakumbaba, pagamat sa Diyos. Dahil ang pusong matigas, kailanman hindi yan pupunta o dadako sa tunay na pagsisisi. Kaya, number 5, today is the day of salvation. Samantalahin natin habang wala pa yan. Habang wala pa yung binabanggit ko ngayon, samantalahin natin ang pagkataon. Sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, huwag mong payagan na dumating ang panahon kapag hindi napakinggan ng mahal mo sa buhay itong pangalan, itong ganitong Ebanghelyo, wala silang idea. Pag inalok sila ng ganitong karaniang buhay, buhay na payapa, na ipapangako ng isang makapangyarihang tao na maghahari sa mundo, sigurado ko hindi sila tatanggi. Tatawagin na itong pribilegyo. Ikaw, pwede kang tumanggi kasi alam mo eh. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the day of salvation. Kaya huwag na maghintay ng huli, huwag na maghintayin pa yung huli na ang lahat. Don't gamble with your soul. Huwag mong isugal ang iyong soul, ang iyong kaluluwa. Hindi pastor, huwag mo na ngayon. Tagal pa naman yan. Siguro naman, sasabi mo na yan, matagal pa yan. Sa kanya ako magtatapat sa Panginoon, sa kanya ako maglilingkod, sa kanya ako mapapagamit ang buhay ngayon muna. Hayaan ko muna na ako muna yung hari ng buhay ko. Accept the seal of God, not the mark of the beast. Today, tanggapin mo ang selyo, ang tatak ng Diyos para hindi mo matanggap ang tatak ng halimaw sa hinaharap. Ephesians chapter 1 verse 13, and whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, and whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise.
So tayo ay tinatakan. Mula nang kayo magsasampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Kaya kailangan mo ng tatak ng Espiritu Santo. Kapag nakita ka ng hindi manampalataya, naging niya. Nakita ka naging niya. O hindi mo pinapahalata na naging ka. Kasama mo yung barkada mo. Pagkasama mo yung mga kamag-anak mo, hindi mo pinapahalata. Mga kapatid, mula nang maligtas ako, pag meron kaming reunion, meron akong pinupuntahan ng mga kamag-anak, hindi nawawala kasi inuman. Kami mga waray-waray, mga tagasama, hindi nawawala inuman talaga. Pero simula na maging born again ako, pinakita ko sa tumatanggi talaga ako. Sabi ko sa nila, huwag nyo na akong turuan ulit yung inom. Kasi pagka nagtutuli ako niya, baka hindi nyo kayang tasagin. Yan ako galing. Kaya sabi sa akin ng kapatid ko, yung mas makatanda sa akin, huwag nyo nangyayari yan. Ano pa tayo dyan? Mas mapahamak pa tayo dyan. Sa kanya, baka hindi nyo kayang tasagin para tutuli akong inom. Eh wala noon, baka meron kami yung reunion, ang taas ng respeto nila sa akin, sa pamilya ko. Isa pa nga, pumunta ako ng Paras. Kumakatok pa lang ako ha. Nalaman na ako yung kumakatok. May napupusoy pala sa loob, takbuhan sila. Wala, nilinis na yung lugar. Pag bukas ang pinto, parang wala nangyari. Ay, wala naman akong purpose na hulihin sila. Wala naman. Yun po yung epekto kapag pinaglaban mo yung senyo na ibinigay sa iyo ng Espiritu Santo. Kaya dapat nakikita ka ng mga unbelievers na anak ka ng Diyos. Pag hindi nakikita yon, tanungin mo sarili mo. Kasi baka akbay-akbay mo sila. Baka kumpare mo sila. Baka kabagang mo sila. Kabagang. Parang grams lang yan. Grams to grams. Kabagang. Kabagang. Dapat nakikita yung senyo mo sa noo. Ay, wag yan. Ako, huwag tayo dyan. Diyan sa lugar namin, sa San Pasuan. Pag dumadaan ako dyan, may nag-iinuman. Sorry po, Pastor, sorry po. Hindi nyo sorry. Dumadaan lang naman kami. Ikaw subukan mong dumaan doon. Baka paluin ka ng bote. Iba yung mga kapatid. Kasi alam ng demonyo kung sino yung Kristiyano. Okay? Ang dami tao dyan, basketball. Natabi ko niya. Uy, paraanin yan, ito mo yan. Kasi tatay, dami kong anak yan. Dagaan si tatay. Naka-announce pa, naka-mic pa. Record na program. Gusto ko yan, sanang kumaway. Kaya pinagigil ng mga asawa ko eh. Pumapayak ko. Wala naman ba? Pwede ko talaga. Gusto ko sanang kumaway, kaway-kawayan ko. Hi, fans. Mga kapatid, dapat malaman ng mundo na Kristiyano ka na. Amen. Kasi pag alam ng mundo na Kristiyano ka na, hindi ka nila aanugin. Hindi nila susubukin pa kasi mapapahiya lang sila. Kung sa panahon ngayon, pag sinubukan ka ba, mapapahiya ba sila sa iyo? Kung matutuwas na sa iyo, ang galing mo makisama. Kapatid, hindi lahat ng pakikisama tama. Pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Amen? Pwede kang makisama. Ako nakikisama ako. Karibahin namin doon, mga kumakanta, pangit ang boses. Hayaan ko na kasi minsan naman ng birthday. Ay, kasama ka. Birthday naman eh. Pag hindi na birthday, pag araw-araw na lang, pinapakatuko ko. So, may tatak tayo mga kapatid. At yung tatak na yan dapat makita. Sabi ng Matthew chapter 5, kayo ay ilaw ng sanlibutan. Kaya dapat makita ka bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Kaya ang panghuli ko, natapos ko, ang sagot, biblical answer, nasagot. Pwede pa ba maligtas ang tao pag meron siyang tatak ng 666? Ang sagot ay malaking no. Basta ng aksidente lang, wala pong aksidente. Tatanungin ka doon.
Pati yung identification mo, pati address mo, lahat, kumpleto ng pangalan mo, natanongin lahat yan bago makumpleto yung transaksyon. Meron bang aksidenteng ganon? Wala kang aksidenteng ganon. Hindi, nadulas ka lang, meron ka ng 666. Wala kong ganon. Pamimiliin ka. Kristiyano o number na meron kang account sa bangko. Wow, sarap po. Kahit hindi ka magtrabaho, meron kang account sa bangko. Kaya nga marami naluloko ngayon ng mga content creator eh. Di ba? Marami ngayong mga, kahit na magmukha silang mga ewan, ay okay lang basta kumita ng dollar. Alam mo yung panahon natin ngayon? Ito tatawag ng Bible na 2 Timothy chapter 3, na ang tao ay magiging maibigin sa kalayawan, maibigin sa salapi. Maibigin sa sarili. Kaya madalas ngayon, puro mga tao ngayon mahilig sa selfie. Siya muna bago iba. Selfie muna. Maibigin sa sarili. Huwag mong hintayin ang panahon na yon. Ngayon pa lang, ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Kunin mo yung tatak na ipinangako sa Ephesians chapter 1. Pangako yun eh, sa mga tao sa sampalataya sa Panginoon. Okay, may tatakan na. Pero kami pag-aaral, kami mga pastor, sa Revelation. Dating ang panahon, related dito eh. Dating ang panahon na wawasakin ng Diyos, magpapadala siya ng mga salot sa mundo. Pero, hindi masasaktan yung mga taong may tatak ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo ng Diyos. Baga, tatandaan niyo yun, separate niyo yun. Kaya pag wala kang tatak ng Espiritu Santo, kasama ka doon sa mapapahamak. Pero sabi niya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sino nakapansin nung nakaraang 2019? Sino pumunta na ng mall? Nang pagpunta mo ng mall, papasok ka ng passport, hindi ka pinapapasok. Hahanapan ka ng yun, yung vaccination card. Vaccination card. Pag wala ka noon, hindi ka makakapasok at may pera ka pa, at marami ka mong pera at mayaman ka pa. Pumunta kami niyan dito sa palagi sa Ateneo. Namunan bang mall yan? Yung Bitaw. Pumunta kami dyan. Grabe, yung mga pasok. Sabi ko, ito na yun. Ang tawag dito, shadow. Paparamdam na ito. Na totoo nga kaya nilang pigilin, kaya nilang kontrolin ang ekonomiya ng mundo. Pero salamat sa Diyos, hindi tayo makakapilang doon. Amen? Kasi may natakan ng Espiritu Santo. Ingatan mo yan. Ingatan mo yan, tatakbo na yan. Dapat ang makita sa iyo ay saints, hindi sinners. Tumayo tayong lahat. Okay, mga manuktok. Okay, mawi tayo. Heart of worship. Something that's
kapatid, kami bilang pastor, laki na rin panalangin yung aming pinagpapastoral lugar o simbahan, ang mga member ay mapunta ng langit. Kaya kami ng mga pastor. Kasi kung hindi ito dahilan, ba't pa kami mga pastor magturo sa inyo? Kaya minsan makakapakinig kayo na hindi nyo kaya tanggapin. Okay lang yun kapatid kasi kung pupunta ka naman sa langit dahil doon. Sabi nga ng Mark chapter 9, kung ang kamay mo ang maging dahilan na papuntang sa impyerno, mabuti pang wala kang kamay. Kasi naman kumpleto ang kamay mo, pupunta ka naman sa impyerno. Kung ang mata mo ang magiging dahilan na papunta mo sa impyerno, mabuti nang wala kang isang mata. Kaysa kumpleto ang mata mo, pero pupunta ka naman sa impyerno. Mga kapatid, ito ay seryosong usapin. Maring ngayon hindi pa natin masyadong nakikita na pwede mangyari sa panahon natin ngayon. Pero posible na itong mangyayari. Masyadong napakalapit na. Kaya bilang pastor ay gusto namin na hindi masayang yung ating paglilingkod sa Diyos. Yung pagsakripisyo, yung pamamasahe mo, yung pagplansya mo ng damit para dumalo. Maliit na bagay lang yan. Pero kapatid, ito sabihin dito, nag-i-record din naman tayo sa Panginoon, seryosohin na natin. Matagal na tayong naglingkod na mula sa ilalim ng Biblia na ginagawa natin yung gusto natin. Pero ngayon, basahin mo Biblia mula Genesis hanggang Revelation, hindi na ikaw ang masusunod. Diyos na ang masusunod. Espiritu Santo na ang masusunod. Hindi na ikaw ang masusunod. Hindi na yung gusto mo. Tingnan mo yung Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 20. Yung mga nabubuhay sa laman, pupunta yun sa impyerno. Yung nabubuhay sa espiritu, yun ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya, ulitin-uli, hindi na ikaw ang masusunod sa kalagayan mo ngayon at bilang mananampalataya. Espiritu Santo na ang masusunod. Kaya kapag merong nang napakinggan sa puso mo, magsimba ka. Ka magkatubili. Maglingkod ka. Mangaral ka, mag-share ka, mag-invite ka. Gawin mo. Espiritu Santo yan. Panginoon, marami pong salamat sa iyo, Diyos, sa pagtutulong nito, Panginoon. Tulungan mo, Diyos, ang ating mga kapatid na narito. Mga pamilya, mga kabataan, ama ng tahanan, ina ng tahanan. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi masayang ang panahon ito, Panginoon. Kami po ay makapag-akay pa ng mga kaluluwa. Matulungan po namin ang aming mga mahal sa buhay. Na magkaroon sila ng awareness, Panginoon, sa pwedeng mangyari sa inaharap na hindi po nila alam. Diyos, gamitin niyo po kami. Bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng patag, at higit sa lahat, bigyan mo kami ng malaking pananampalataya paggawa namin ng tapang ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Panalangin natin ang ating church. Alam ko palahati na lang ang kulang. Kailan tayo magbayad ng pinigil. Hindi pa tayo nakakabayad. Ano ba ngayon? June? Dapat June 15 nakabayad na tayo. So, makakutan pa tayo ng July. Tapos na. Hindi ako pa lang matapos ngayon. Pero, panalangin natin. Kalahati mo lang yun. Okay? Kaya-kaya na natin yan. Okay. Kung nakabenta di ba? Nakabenta pa, nakabenta. Pagkakot niya kanina yun. Okay. Malaki ka lang account ng dollar. Una doon lang na isang puntos lang. Punta ka ito. Oo, 10 puntos na lang. Oo. Talaga itong mga ito. Pray tayo. Panginoon, salamat po, Diyos. Pagpalaan niyo po yung mga anak ng mga Panginoon. Kung paano kami iningatan makarating sa lugar na ito. Makarating kami sa aming mga tahanan ng ligtas at yung tahanan na amin pong dadatnan, Panginoon, sa maayos na kalagayan. Inang Diyos, just tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Lumayo kayo, taglay ang kapayapaan at ang liwanag ng salita ng Diyos at ang gabay ng Espiritu Santo sa inyong mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
dalam kita kayo.